Magandang araw po mga kawangis ko. Kung sa man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan, lalong-lalo na sa Middle East, Yumkin, Said, sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater. Sa mga hindi pa dyan, parang awan nyo na, subscribe nyo na ako at please like my videos. Nako, ngayon, bago natin panoorin ng videos niya ni Paolo Marcolita. Naku, lupit pala ang mamang to. Ang talino, kagaya rin pala to sa tatay niya. Kay Senator pala Dante Marcolita. Alam niyo kung anong nangyari, binira niya doon sa House of Representatives yung mga kapwa niya, mga kongresista na sinabi niya dapat magtrabaho na lang tayo ng matino. Tingnan niyo, panoorin natin. Sinabi ng Korte Suprema ay, are we being precluded to initiate impeachment complaints, or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by complying with procedural steps? Tayo po ba'y binabawalan talaga ng Korte Suprema, o tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? Pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos nun ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President. And despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huli-huli sa kanyang sona na ang Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles, which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable.
sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Ang akin lang naman po, this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si BP Sara sa 2028. Maraming salamat po. O di ba mga kawangis ko, clap-clap muna tayo dyan. Matalinong bata, matapang, may pinagmanahan. Di ba? Binira niya yung House of Representatives. Mas maganda magtrabaho na lang, hindi na lang nakatuon doon sa isang tao. Kung irespeto yung decision ng Supreme Court, yun. Naku, dapat ganyan, may yagbol sa mga ganyan dapat. Dapat ganyan nakaano sa House of Representatives para irespeto naman ng House of Representatives. Tinira pa niya yung tuwad ko. Kasi magiging persecution na naman daw. Oo nga, tama naman ang sinabi ni Paulo Marcoleta na ito na lang sa mga gawain. Buti pang taong to, mamang to may pinaglalaban, magandang kanyang pinaglalaban tungkol sa bayan. Ang iba, pamulitika ng pamulitika. Gusto lang makilala. Kung gusto mo makilala talaga ng gusto, siraan mo yung mga Duterte. Kagaya ng mga young guns na hindi mo naman kilala dati. Ngayon, mamayagpag na sila, kilala na sila. Kaya kung ako sa inyo, tigil nyo na yan yung mga investigasyon nyo dyan sa House of Representatives. May 3 years pa kayong nalalabin na mga taon na ituon nyo na lang sa mga gawaing panggobyerno, pangmasa, sa pangmahihirap na katulad ko. Hindi yung laging interview or investigation ng investigasyon. Ngayon, hindi pa rin kayong makamove on sa kay BP Sara na impeachment. Nagpapel pa rin kayo, nag-uusap-usap pa rin kayo ng mga grupong, mga hinayupak, nang magpapel pa rin ng motion of reconsideration sa Supreme Court. Tama naman ang sinabi ni Paulo Marcoleta na magtrabaho na lang kayo magtrabaho para makita naman ng taong bayan na nire-respeto naman kayo. Kaya mga kabangis ko, yan muna ang update natin sa ngayon. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and don't forget to like my videos. So ngayon, bye-bye muna tayo and thank you.